AXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Hindi lang isa, kundi dalawa ang muling dalang parangal ng inyong paboritong programa tuwing Sabado ng tanghali. Congratulations sa radyo mo sa nutrisyon sa iginawad ng UPLB Gandingan Awards bilang 2014 Best Development-Oriented Radio Program. Gayon din kina Assistant Secretary of Health Bernie Flores at Rod Marcelino sa parangal namang Best Development-Oriented Radio Program Host. Mula sa inyong mga kasama, ipinagmamalaki namin kayo. Radyo mo sa nutrisyon, kabalikan nyo sa kinabukasan. Taos-pusong nagpapasalamat ang radyo mo sa nutrisyon, ASEC Bernie Flores at Rod Marcelino sa iyo at sa UPLB Gandingan Awards sa pagkilala bilang 2014 Best Development-Oriented Radio Program at parangal na Best Development-Oriented Radio Program Host. Kaya laging makinig tuwing Sabado alas 12:30 hanggang 1:00 ng hapon sa radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa Programa ninyo sa wastong nutrisyon, mabuting kalusugan at pagsulong sa lipunan. Nutrition Council. Tamang impormasyon para sa mundo. Nandito ng programang kung saan ang kalusugan ay number 1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Itig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health Bernie Flores at Rod Marcelino. Mga kasama, alam nyo bang isda po ang pangalawang staple o pangunahing pagkain sa Pilipinas kasunod ng bigas? Ang isda. Baw. Dito po yan sa Radyo mo sa Nutrisyon, Year 5. Ako po si Rod Marcelino. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan. Magandang hapon mga kaibigan at mahal naming tagapakinig. Tamang-tama ngayong oras ng pananghalian pong inihain sa ating paksa ng ninang natin sa wastong nutrisyon at mabuting kalusugan. Ang masipag na National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang hapon, Asik Bernie. Napakasarap naman at healthy po ang inyong piniling topping ngayong hapon, ma'am. At congratulations ulit. Akala ko palalampasin mo na kasi ang haba ng intro mo. Kanina pa no, puro congratulations na lang. Anyway, sandali lang. Magandang hapon din sa'yo. Okay. At magandang hapon din sa ating mga suki. Nabanggit po ni Rod yung congratulations. Babatiin ko rin siya dahil isa rin siya. Pareho po kaming nakakuha ng award last Saturday po, ma'am. So, nagutom tuloy ako sa iyong mga congratulations. Pero para po sa inyo lahat yon, yung inaani naming mga award ay patunay lamang na patuloy pa rin ang ating serbisyo publiko sa Radyo mo sa Nutrisyon. At dahil po yun sa inyo mga kanutrisyon. Oo, kaya nakilala naman kami. Anyway, nagugutom ka na ba, Rod? Ang haba ng intro natin. At sa sinabi mo kaninang isda. Opo. Mahilig ka ba sa isda? Ay nako, yan ang paborito ko, ma'am. Kaysa sa karne. Oo, isda talaga. Oo. Sa amin maraming isda eh. Oo. Sa Zamboanga. Doon ka na talagang isda at saka seafoods ang ano mo. Yes, pangunahing pagkain namin doon. Oo. Opo. Yes po, Asik, lumaki ako sa pagkain ng isda. Pero bakit nga po, ma'am, no? Isda ang staple na pang-ulam natin mga Pinoy. Kasi naman, Rod, imaginein mo, ang Pilipinas binubuo ng mahigit 7,000 na isla o pulo na napapaligiran ng malalawak na karagatan na puno naman ng likas na yaman, kabilang na nga yung favorite mo na isda at di ba pang pagkaing lamang dagat. Kaya naman panahon pa ng mga sinauna natin na importante ng pinagkukunan ng kabuhayan ng Pinoy ang pangingisda. Of course, mas mahalaga maliban sa kita, nagbibigay din ng maraming sustansya ang pagkain ng isda.
alam ko ma'am, mayaman sa iodine at omega-3 fatty acids ang isda. Pero ano ho ba yung iba pang? Uy, marami pa. Opo. Marami pa. At tutulungan tayo ng ating panauhing eksperto na himayin ang topic tungkol sa mga nutrient na nakukuha sa pagkain ng isda at marami pang ibang benepisyo na dala-dala ng ating isda. Kaya ang topic natin ay ang isda, bao. At ang aking tinutukoy na guest resource person at panauhing eksperto ay walang iba kundi ang officer in charge at post-harvest technology division ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng ating Department of Agriculture or Kawanihan ng Agrikultura. Walang iba kundi si Miss Consuelo C. Baltasar or si Miss Ching. Yan. Magandang hapon, Miss Ching, at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon din po, Asik Bernie and Mr. Rod. At para din po sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig, magandang hapon din po sa inyong lahat. Okay. Welcome po, Ma'am Ching, sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Siguro, diretso na po tayo, ma'am, sa ating talakayan dahil napakahalaga tong topic natin. Ganang sinasabi ko nga, yan ang pangunahing kinakain ng mga Pinoy. Staple na pagkain. Ano-ano ho ba yung uri ng mga isda sa ating bansa, ma'am? At ano po yung halimbawa ng bawat uri po? Okay, ang Pilipinas po talaga ay napakayaman sa fisheries resources. Kaya marami po tayong uri Kasi ng isda. alam ko lang yung galunggong eh. Okay. Yan ang marami po sa palengke. Opo. Meron po tayong tinatawag na freshwater species o yung mga isdang tabang na isda. Katulad po ng ayungin, yung biya, meron tayong dalag, mga karpa. Tilapia. Mga tilapia. Yun pong mga tilapia. Ang bangus po. Tilapia, bangus, hito, tsaka pangasius. Mga isdang tabang din yun o kaya kinukulture na sila sa mga fish ponds. Meron din po tayong mga nahuhuli sa karagatan natin or marine species na tinatawag. Katulad po halimbawa ng mga iba-ibang uri din po ito. Mayroong mga nakatira sa ibabaw malapit sa surface water. Mayroong mga bottom dwellers na tinatawag. So yung mga pelagic species natin, katulad ng galunggong, sa taas po yun ng dagat. Tapos kapag kabilang din po dyan yung tamban, yung alumahan, mga tunsoy, dilis, hasa-hasa. Ilan lamang po yun, pero marami pa po yun. Opo. Para naman dun sa mga bottom dwellers natin, pero meron din po tayong malalaking marine species na nakatira din sa taas. Katulad din po ng mga tuna, mga tangigi. Sa taas din po ang tuna. Pelagic din po yun. Yung po mga nahuhuli naman sa ilalim, yung mga sa coral reefs natin. Kaya kung mapapansin niyo po, iba-ibang kulay po nila. Ang tawag na po sa kanila sa English ay demersal species. Meaning sa ilalim po sila ng dagat nakatira. So ito po katulad ang mga spadefish, mga grouper o lapu-lapu, yung isdang loro kung familiar po kayo sa kanila. O isdang loro, tsaka marami pa. Yung loro yung malaki ang ulo, no? Loro, tsaka para po siyang loro kasi in the sense na makulay. Makulay siya. Dahil po yun sa habitat nila sa ilalim ng dagat na may mga may mga corals, iba-ibang kulay po. Okay. Pero pag sinabi nating isda lang, pero yung ibang klase ng seafoods, kasama rin po ba yun kasama sa inyong rin po yun, pati po mga shellfishes. Marami pa po yung mga octopus or the mollusks. Meron po tayong tinatawag na mga cephalopods. Sabi like, magugutom tayo talaga, Rod eh. Yung mga squid, cuttlefish, and octopus, kabilang naman po dyan. Yung mga abalons, kasama yung mga univalves. So lahat po yan nakikita sa atin, nahuhuli sa atin. Marami po tayo. Napakayaman po ng resources natin dyan sa mga so tama nga na staple talaga siya. Gaano po ba karami ang kinakain ng Pinoy araw-araw? On the average po, Asik Bernie, tayo po ay, ang bawat isa po sa Pilipino ay kumakain ng 38 kilograms of fish per day. Or this translates to per year po. Or 104 grams per day. 104 grams. Maliit lang yun. Per day. Per year po yung 38 kilograms. 38 kilos, So, divided po ito sa iba-ibang age groups natin, katulad ng mga adolescents. Between 13 and 19 years old, they consume about 107 grams or 13.4% of the total food intake natin. Yung mga adults naman po, that's between 20 to 59, tayo po yun siguro. Nasa 128 grams or 14.7%.
ang intake natin. Yung mga elderly, mga senior citizens na po natin, pataas, nasa 108 grams per day. Tapos, this about 15.6% ng total food intake nila. So yung lahat po ng, kasi ito, individual to, isa lang to, no? Pero 100 million na ma'am tayo. Opo. Oo, so kaya pa po ng ating fish industry kaya pa mag-supply ng ano. Opo naman. Kasi nasa supply and demand natin, mas mataas pa naman po yung ating supply kaysa sa demand. Opo. Okay. Meron po ba ng ano po ba yung mga sustansyang taglay? Sabi kasi ni Rod, alam lang niya, omega-3 fatty acids at saka iodine. Opo. Oo. Ano pa po yung ibang taglay? Okay, kaya po siguro naging one of the staple food natin ng fish because of the nutritional benefits na dulot nito. Unang-una po, ang isda ay kilalang mataas po ang protein content o yung protina among the food groups natin. Okay, mayaman po siya sa protina, mababa sa fats, okay, kaya recommended ito sa mga high blood na mga tao. Mayaman din po sila sa mga vitamins and minerals. Dito po sa vitamins, we have vitamin A and B complex. But tapos naman po yung mga minerals natin, may mga calcium po sila, katulad ng iba pang minerals like fluoride, selenium, zinc, and iodine na nagpi-prevent ng cancer sa mga tao. Yun so po, napakasustansya po talaga. Oo nga, ang dami pala, Rod. Yung sa nutrition, ang pinapayo namin, lalo na in terms of calcium, kainin yung maliliit na isda. Kasi wala naman difference, di ba, kung malaki o maliit yung isda. So yung isda na ang kain mo pati like dilis. Dilis, Yun. Kasi pati buto pwedeng kainin. Doon yung calcium. Correct. Pero meron po bang tungkol naman sa fresh water at saka sea or anong tawag doon? Marine water. Meron bang pagkakaiba ang kanilang nutrient content? Meron pong bahagya pero halos hindi naman po nagkakalayo. Kasi siyempre mas maraming minerals sa sea water kumpara po sa freshwater fishes. Mas maraming mineral. Yung malapit sa or fresh water, malapit yan sa mga mga lakes, coast, rivers, yun din mas polluted. Opo. So sa ngayon po, sorry to say that, pero So hindi pa naman sa level na nakakabalhala na. Hindi pa naman po. Lalo na po ngayon medyo conscious na po sa safety ang mga tao, mga consumers, pati po yung mga processes natin dahil may programa po tayo about food safety and quality assurance na tinatawag natin itong safety from farm to fork, na kung saan po tinitingnan natin yung kaligtasan ng mga isda natin para kung kainin man natin sila, ligtas sila sa anumang klaseng contaminant, maging physical, chemical, or biological na pwede nating ma-prevent para makain natin ng ligtas ang mga isda. Ma'am Ching, discuss lang natin ng konti yung mga contaminants. Ano po ba yung mga common na contaminants na ano? Ang contaminants po na ka-classify po natin yan sa iba-ibang uri. May tinatawag na physical dirt. Dirt per se, foreign matter. Nakikita ng ating mga mata. Meron po tayong tinatawag na mga biological. Yung mga may mga buhay. Kasama na po yung mga mikrobyo, mga parasites, mga germs, yon kumbaga. Tapos yun pong mga chemical na kukuha po ito sa environment, katulad ng lead, cadmium, arsenic, kung meron, or ano pang chemical origin na pwede mga heavy metals. Mga heavy metals po ang tawag doon. Opo. So sa isda, sa ating mga palaisdahan or sa ating karagatan, ano po yung mga contaminants na common? Actually po, lahat na yon nandyan. Lahat na yun, Ang tawag natin sa kanila, these are the hazards to food safety. So para po maiwasan yon, may mga programa na po tayo ngayon, yung HACCP approach natin sa HACCP or Hazard Analysis Critical Control Point System. Ito po ang sistema kung saan pinag-aaralan natin yung saan galing yung mga
contaminants, anong uri nila, anong adverse health effects sa humans, at paano natin sila maiwasan na wag mapunta doon sa ating pagkaing isda. Okay. Ma'am Ching, sa isang ordinaryong nakikinig sa atin, Opo, ma'am. Opo. bawa yung sa baba, suking-suki ni Rod yun sa titinda ng karne at saka mga gulay. Paano po malalaman na contaminated or kung contaminated ang isda? Meron bang mga palatandaan na madaling makita? Okay. Well, physically, kung malinis ang isda, madaling makita dahil physically you can see na may dumi dyan, may dirt, may debris or whatever. Pero pagdating sa chemical and biological contaminants or microbiological contaminants, yun po ay kailangan nating may analysis na gagawin. Opo. So paano yun? Hintayin mo nang sumamaan dyan? Ay hindi po. Hindi naman. Hindi na po tayo dumadating sa punto na may mamatay muna or may magkasakit muna. Dahil nga po yan sa ating sistema na pinapatupad ngayon na kung saan ang mga processors or mga food handlers natin ay may mga preventive measures na dapat gawin para kung humawak man sila ng isda or magawa sila mga produktong isda, ligtas ang isda na kagawin nila. So ang ibig sabihin sa merkado assured po, assured na ang mga mamimili? Opo. Bago po yan dinadala Ilabas. sa, limbawa, may isang lugar na positive sa red tide. May katunayan na may monitoring po ang BIFAR tungkol dyan na dapat mag-harvest lang ng isda or shellfishes sa mga red tide free areas. Pagdating naman po sa mga isda na halimbawa ang histamine sa tuna para chemically makasigurado tayo na naglalagay po tayo ng yelo o kailangan po malamig ang isda para maiwasan yung chemical changes or yung mga mikrobyo nila medyo ma-reduce or mabawasan ang element ang mga contents nito. Pagdating naman po sa mga chemicals like yung mga heavy metals na yon, may mga analysis po tayong ginawa. Pero sabi ko nga po, ang mga processes natin ngayon ay ine-educate na natin. Pero sa mga mamimili katulad natin, opo. Sa palengke, sa palengke po, opo. So mas mabuti kung yung ating senses gamitin po natin para malaman kung sariwa o hindi ang isda. Natural po, pipili natin yung hindi masyadong sangsang ang amoy. Ang mata lang isdang is medyo bright, okay, bulging hindi namumula. Opo, walang discoloration, hindi malambot. Yung pang mga malambot. physically so yun ang mga makikita physical mo na po. makikita. Opo. So gamitin ang senses. Yun natin. So preliminary sensory evaluation, mag-ano po tayo dyan. Opo. Alright. Higit sa lahat paghugas. Okay. Yun ang importante din, ma'am. No? Mga kaibigan, kung nais nyo pong magtanong, text lang po kayo sa 0921-431-1044 para sa smart user, 0927-650-6795 naman sa mga gumagamit po ng Globe at 0942-570-0106 sa Sun subscribers. Pwede rin po kayong tumawag sa 882-2374 at kung nais nyo pong pakinggan muli ang ating episode ngayon at yung mga nakarang topics, dumalaw lang po sa www.youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. One word lang po mga kanutrisyon, ang Radyo Mo sa Nutrisyon. At pwede rin po tayong maging friends sa Facebook. Hanapin lang ang Radyo Mo sa Nutrisyon. I-click nyo lang po ang like at friends na tayo. O sundan nyo rin kami sa www.twitter.com/Radyo Nutrition. One word din po pero walang mo. Radyo Nutrition lang. Small letters po lahat yon. At i-add nyo na rin kami sa inyong circle sa Google+. Samantala, narito na po, hindi pa yung tanong. Kung hindi ang ating nutrition word for the week, omega-3 fatty acid. Ma'am Bernie? Okay, ang omega-3 fatty acids po ay isang klase ng polyunsaturated fats na karaniwang natatagpuan sa matatabang isda. Kabilang na dyan ang salmon, tuna, sardinas at mackerel. May taglay din na omega-3 fatty acids ang canola oil, soybean oil at sunflower oil. Sinasabi sa mga pag-aaral na ang omega-3 fatty acids mula sa isda ay may benepisyong hatid tulad ng nakakabawas ng tsansa na magkaroon ng sakit sa puso. Nakatutulong din ito upang maiwasan ang pagkakaroon ng irregular heartbeat at nakapagpapababa ng presyon ng dugo. Maraming salamat po, ma'am. At eto na mga kasama. Yung inaabangan nila, ma'am. Ang ating text question of the day, ma'am. Nako, ang dali-dali po at yun ang unang-una nating pinag-usapan. Magbigay po ng 3
sustansyang makukuha sa pagkain ng isda. At hindi lang yung alam ko yung sinabi ko kanina. hindi Marami lang yun. pala. No? Pero dagdagan nyo na lang yung Opo. isa sa sinabi ni Rod. Opo, Tatlo na. tatlo. Oo. Ang unang 6 na magtitext po ng tamang sagot ay mananalo ng tig 100 pesos na cellphone load. I-text lang po inyong sagot sa ganitong format, ang full name space, address space, sagot at isend po sa 0908-579-6898. Mga kanutrisyon, magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang kampyon ng 10 Commandments, Mang Moy. Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa, Ano pa? ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo Mo sa Nutrisyon. Mga kanutrisyon, at ang ating pinag-uusapan ay ang mga benepisyong pangkalusugan mula sa pagkain ng isda. Ang atin pong topic for today ay ang isda baw. At ang ating pong guest resource person ay walang iba kundi si Miss Consuelo C. Baltazar, ang officer in charge ng Fisheries Post-Harvest Technology Division ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Department of Agriculture. Balik po tayo sa discussion, Ma'am Ching. Oo, pag-usapan naman natin yung kahalagahan ng isda sa diet ng mga Pinoy. Nasabi nyo kanina yung mga nutritional content. Oo. Maliban po doon sa nutrition, ano pa yung kahalagahan ng isda sa diet? Well, ang isda po talaga ay nasabi ko na po kanina, mayaman po ito sa mga vitamina, sa minerals na mainam po sa ating kalusugan. So, at ito po may mga iba't ibang uri ng isda na mas nakakatulong sa pag-prevent ng mga sakit-sakit sa mga tao, lalo na po doon sa mga may mga hypertension, talaga pong rekomendado ang isda dahil po because of its low fat content. Yun po. Ngayong panahon ng Kwaresma, Opo. promote pa natin lalo yung pagkain ng isda. Opo naman po, hindi lang po sa pinopromote kasi daily na po natin, daily intake natin po ang isda. Pero mas lalo pong nire-recommend talaga na kumain ng isda dahil bawal naman po yung, alam niyo na po, yung mga kailangan po mag-fasting tayo ng konti. At mas mainam na din po sa atin yun para hindi tayo maging obese or mag-overweight tayo. Ma'am Ching, yung in terms of economics, ano naman ang contribution ng fish or ng industriya sa ating ekonomiya? Ay, napakalaki po. Unang-una po, marami tayong mga kababayan sa mga fishing communities na talagang dependent sila for their livelihood sa mga fishing industries. Katulad na po ng pag-iimbak ng isda, panghuli na lang. From catching down to transporting, sa mga pagbibilad, pagtapa, paggawa ng sardinas, iba't ibang uri po ng produkto. Lahat yun, Lahat po, yun, labor kumikita. intensive, kaya marami pong kumikita sa isda. Meron akong napuntahan na isla sa Limasawa. Ang kanilang produkto yung pusit. Dried pusit. So pagka harvest season, nakabilad lahat. Meron sila ng mga bilaran, yung mga bamboo lang. Very intensive nga. So sabi ko nga, ang taas ng kontribusyon sa ekonomiya ng mismong bayan ng Limasawa, yung pangisda. So ano naman ang threat ng external environment sa ating industriya? Threat in terms of halimbawa sa catch. Sa catch po. Iba meron tayong mga pamantayan tungkol sa
15 kilometer. Ayun pong mga ganun para sa maliliit na mga isda. Kailangan po nating sundin yun kasi nasa batas po yun na kailangan i-conserve natin ang ating mga fishery resources. Pati po yung paggamit ng mga fine mesh nets. Pag-observe ng yung mga baby, hindi masama. Masayang yung mga maliliit. Pwede pang lumaki at mas mataas ang value nila pag hinuli natin sa tamang size. At in-observe din po natin yung closed and open season, lalo na po sa sardines ngayon. Na dati po yung sardines sa Zamboanga, sa lugar ni Rod, pag dinilata, kalahati na lang yung sardina sa bote. Pangit pong itsura. Maliit, ano? But with the observance ng open and closed season, ano po, yung walang pag closed season, walang pwedeng maghuli. Walang pwedeng manghuli. Opo. So, isa po 'yon. And dahil po ang isang threat na inaano natin yung illegal, unreported and unregulated fishing, na yun po talagang masipag po ang aming director na i-advocate ito sa lahat ng mangingisda, kaya po may mga programa. Ma'am, ano yung mga yan? Anong mga illegal? Para alam ng mga nakikinig yung mga nanghuhuli na walang lisensya ng mga fishermen. Okay. Nanghuhuli sila sa dagat na hindi dapat nila hulihan ng isda, katulad ng mga poachers, yung mga ibang mga dayuhan na pumupunta dito. Hinuhuli natin yan. Hinuhuli, kahit mga taga-Taiwan sila o taga-China. Hinahabol natin. Dapat lang. Atin din pong mga fishermen kung nanghihuhuli sila sa ibang bansa. Ma'am, yung dinamita. Ito po, mga illegal fishing methods. Marami pa yan. Yan po ang tinututukan pero po ng kinokontrol natin. Opo. Oo, kasi nakakasira ng corals. Hindi lang po, pati sa mga taong gumagamit nito, dangerous. Delikado din po yan. Sa inyo, maraming ganun, Rod, sa Zamboanga? Well, may mga ganong klaseng aktibidad din, ma'am, na nangyayari. Hindi naman natin talaga mapipigilan yan eh. Mayroon talaga mga pasaway. Pero hindi tama yun. Kaya nang sinasabi nga ni Ma'am Ching. Kasi delikado din pati sa buhay. So mainam na strong dapat ang ating Bureau. Bureau of Fisheries. Yun po ang dahilan kung bakit ni-revise yung ating Fisheries Code para taasan yung mga penalties. Para huwag na silang bumalik sa illegal, unreported, and unregulated fishing. Yun mga local government officers. Hiningi po natin. Kasi kung minsan sila yung nagpupondo para makapunta ng yung mga, di ba? Kunwari bawal pero sila pala yung nangangapital. Wala naman akong sinasabi kung sino, pero nangyayari po. Pero nahuhuli rin, nakokontrol din. Kaya may mga patrol boats po kaming dinideploy sa mga lugar na para yung mga pasaway ay at least mabawasan or mahuli talaga at mabigyan. Ma'am, balik tayo sa sa kain. Bakit ba may mga taong hindi kumakain ng isda? Ibang Pinoy. Anong dahilan? Siguro by choice po. Yan, by choice sa orientation nila na kumbaga yan ang nakagisa nilang ulam. Pero marami silang namimiss, Oo, marami silang namimiss because hindi lang po nila siguro masyadong naiintindihan kung ano ang nutritional benefits ng isda. So isa yun. Pangalawa, lalo na sa mga kabataan, ayaw nilang natitinik sila. Kasi kumpara mo ang isda sa karne, ang karne, madaling makita yung pwede buto. Naman silang hindi matinik. Pero yung makakain ng buto. Iyan po ang isang threat sa yung pong mga ano naman yung pagka ba kumain ka nung uso yun, Rod, di ba? Pagka nagpa-party, yung mga kinilaw. Kinilaw. Ligtas ba yan? Ligtas ba yan, ma'am? Unang-una, ang kinikilaw na isda generally should be the fresh fish. Hindi siya ligtas kung ang ginamit mong isda na pangkilaw ay hindi na sarap. Kaya pala yung parang kahuhuli lang. Opo, dapat mas recommended po na gamitin yung freshly caught fish na hinugasan ng mabuti at nilagyan ng suka. Kasi po yung suka na yun napapaluto sa isda. Opo, yun po ang nag-a-arrest ng mga mikrobyo or ano man na meron dyan sa na maaaring makasira sa ating kalusugan. Panglinis na rin pala. Opo. So yun po yun. So any fish na kinikilaw ay hindi po yan masama. Kasi ako hindi masyadong gamitin lang po natin yung pareho pala tayo humako din. So it's by choice or preference ng tao. Opo. But you should try the sashimi. I recommend. Okay, mga kaibigan, napakinggan ninyo ang ating discussion. Very interesting, napakasustansyang pagkain ng isda dahil ito ay mayaman sa protina. Unang-una na grow food po ang isda. Meron ding vitamin A, B, iodine, iron, zinc at iba pang
metals or minerals na kailangan ng ating katawan. Mayaman din po ang isda sa omega-3 fatty acids na makapagpapababa sa blood pressure, makakabawas sa panganib na magkaroon ng mga sakit sa puso, maiwasan ang pagkakaroon ng irregular heartbeat at makatutulong sa brain development ng mga bata. Ang matatabang isda gaya ng salmon, tuna, sardines at mackerel ang nagtataglay ng pinakamaraming omega-3 fatty acids. Bagaman, meron din ang ibang uri ng isda. Sa pagluluto, mas malusog ang paraang pakuluan o iihaw ang isdang kakainin. Sa puntong ito, maraming salamat sa ating guest resource person na si Miss Consuelo C. Baltazar, ang officer in charge po ng Post-Harvest Technology Division ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Department of Agriculture. Ma'am Ching, parting words po, please. Okay, thank you very much po sa ating kay Mr. Rod at kay Asik Bernie. Isang karangalan po na maging guest ako dito sa at ipagpatuloy po natin na kumain ng isda. I-promote natin ito sa ating mga youngsters para po ligtas sila sa hypertension pag tumanda na sila, pag nagkakaedad, kasi napakahalaga po ng nutrition at sa ating kalusugan na nagmumula sa isda. Thank you. Ayun. Correct. Maraming salamat po, Ma'am Ching. At samantala mga kasama, narito po ang mga winners sa ating text question of the day. Ang tanong kanina ni Ma'am Bernie, ng ating ninang sa nutrisyon, ano po yung mga sustansyang makukuha po sa pagkain ng isda? Abay, magbigay po ng tatlo. Tatlo lang po hinihingi ni Ma'am. Ito yung mga sagot. Protina, vitamina A, alright. Mineral na iodine, iron at zinc, omega-3 fatty acids. At ang mga sumagot, ma'am, ng tama, una, from Candelaria, Quezon, si Rosalita Lopez, congratulations, panalo ka ng 100 pesos na cellphone load. Si Joseph Pulanco from San Ramon, Masbate. Okay. Ayun, ma'am. Yung pangatlo naman, si Criselda Raro from Payatas, Quezon City. Ang pang-apat, from Barangay San Isidro, Cainta, Rizal, Johnley Dalistan. Ang panglima, ayan, si Mauricio Valdez. Ito medyo malayo-layo. From Rojas, Palawan. Okay. At ang pang-anim naman ay si Mesh Azel Prudenciado from Barangay Malaya, Bataan. From Bataan. So yun, ma'am, ang ating anim congratulations na winners of 100 pesos na cellphone load. Maraming salamat po at congratulations sa inyo pong pakikinig. At i-remind ko lang, ma'am, para sa ating mga suki na may mga tanong pa at hindi na natin pwedeng sagutin dahil medyo kinakapos na tayo sa oras, pwede pa rin po kayo magpadala ng question ang ating mga suki tungkol po sa ating episode today. I-text lang po inyong mga tanong sa 0908-579-6898. At kahit wala na po tayo sa ere, abangan ang reply ng ating production team sa inyong pong mga tanong. At yan po ang patuloy na serbisyong publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Tandaan mga kasama, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, abay bubusukin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Nutrisyon, impormasyon, solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na kaisipan para sa malusog na mamayan. Ako po ang inyong lingkod, Executive Director ng National Nutrition Council at Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Ikaw ba ay may tanong sa